Hey guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video ay nagagawa ko ng bed para sa vermiworm. So nauna na itong video is nakaraang video ko is nag-harvest ako ng vermicast. So hiniwalay ko yung vermicast tsaka vermiworm. So ito ngayon ay nagaano ako ng bed nila, new bed para sa pagkain. So ang inano ko na lang dito is yung mga naglagay ako ng cartoon, as you can see cartoon. Nagano din ako ng dapat may prepared kayo ng mga like waste na mga food, not food na like mga vegetables, waste vegetables, mga fruits na balat ng mga fruits, balat ng mga vegetables, yung mga nasa kusina niya lang. Tapos, so walang basura yan. I mean, walang mga plastic or something na mga na hindi pwede yung pagkain, hindi pa pwede yun. So, yung lang mga balat-balat. Animal manured, yung dry na dry talaga siya. Which is like sa cow, goat, chicken. Pero dry sila, hindi I mean dry yung manured. Dry yung manured and hindi po pwedeng yung may wetty konti kasi mamamatay yung mga worm niyan. Active ang bacteria niyan, so hindi po pwede sa mga vermiworm. So, namamatay sila. Kasi may bacteria pa. So, dapat dry na dry. And, kailangan, dapat ang bed nyo is, na siya, na prepared na siya. Like, something 2 weeks. 2 weeks siguro, or 3 weeks. Mga ganun. Basta na na siya, na matagal na yung prepared. So, na-prepare na to siya. Inano ko lang. Mga dry yan. Talaga. And, ayun. Butasan lang yung sako. So, madami ang pwedeng pag-anuhan na itong, na to. Bed nila. Pwedeng gumawa. So, sa ginawa ko is, hindi ko siya yung pang semento ginawa ng tangke na may hindi. Ang ginawa ko lang is sako muna for the meantime kasi konti lang naman ang vermiworm ko. So ang inano ko dito is yun nga yung mga mayroong eggshells and yun mga kung ano-anong mga pwede nilang pagkain. And then basahin lang to siya, wisik-wisik lang. So yan, ito yung animal manure. Pero dry na yan. Wala na siyang na substance na mga wet kasi bawal yan. Mamamatay yung yun nga, yung vermiworm. So, tapos basain lang siya ng tubig. Wisik, hindi basang-basa. And then may butas yung neto, yung sako sa baba para mag-drain lang yung tubig. Hindi siya mamumuo yung tubig sa loob ng sako. So, kailangan may drain siya para hindi yung tubig hindi mamuo, hindi malunod yung mga vermiworm sa loob ng sako. So, drain siya at ang nito, ang katas ng ng tubig nito pwedeng ipang abono na mga tanim. So, pwede siya i-abono. Fertilizer din yan. So, organic fertilizer. Hindi na kailangan ng chemical para sa mga tanim mo. Pwede na yan. So, ito na yung worm ko. And ilalagay ko lang siya dyan sa, sa loob. So, thank you for watching guys. Please do like,
subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa my next video. So, thank you. See you in my next video, guys. Bye!